Praise the Lord. So, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa pagkakataon na ito, sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan. Sa pagkakataon na ito, O God, dalangin ko na patuloy na mangusap ka, patuloy na bigyan mo po kami ng karunungan upang lubusan po namin maunawaan ang iyong banal na salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So kung nakahanda na po tayo, please open our Bible in the book of Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. It is found in Philippians 2, verses 3 to 4. Nang sabi dyan, don't be selfish. Don't live to make a good impression on others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Verse 4. Don't think only about your own affairs, but be interested in others too, and what they are doing. Praise the Lord. No? Ang ganda ng ibig sabihin, isang it. Oh. And Psalm 119 verse 36. Pumunta po muna tayo doon. Psalm 119 verse 36, sabi niya, give me an eagerness for your decrees. Do not inflate me with love for money. Oh, yan ba ibig sabihin ba? Okay. Which is, actually our topic this afternoon, it is about the different forms of selfishness. So pag-aralan po natin yung word na selfishness. So makikita po natin in the Bible that there are different forms of selfishness. Ano ba yung tinatawag na selfishness? Selfishness is the quality of being concerned excessively with one's interest, yung sarili, welfare and advantage, often at the expense of others. Katulad din po siya ng word na self-seeking and self-centered, makasarili. Yan din ang ibig sabihin ng tinatawag na selfishness. Yun bang wala kang pakialam sa iba, basta ang pinapakialaman mo lamang ay ang iyong sarili. So, what are the different forms of selfishness na makikita po natin sa salita ng Panginoon? Number 1, ito yung isa sa selfishness na tinatawag mga kapatid, yung tinatawag na hoarding food. Nakakita na ba kayo or may kakilala kayo na with regard sa pagkain, yan itinatago, pag paborito ang pagkain, set aside. No. Sabihin mo yan sa katabi mo, sana wag kang ganon. Kahit na paborito mo yung pagkain, no? Pag alam mo na may kasama ka pang hindi kumakain, lalo na pag nakalagay dyan sa hapagkainan, di ba? Kung sa aming Ilocano yon, pag may pagkain sa harapan at may kumakain pa, hindi mo pwedeng itatago mo. Na sabihin mo, itago ko muna ito. Kaya di ba ang ginagawa is that, bago ilagay sa lamesa, kung merong wala, yan, set aside. Set aside. Kasi kung inilagay mo na doon sa lamesa, ibig sabihin, para na doon sa mga nandun, isang day. Kung may natira, edi para sa darating, kung walang natira, di pasensya na, huli na siya. Diba? Pero ang kaugalian talaga, in a family, diba, pag may kapatid na wala pa siya, no, ang ginagawa, set aside. Set aside. Ganoon. Okay, so hoarding food. Proverbs 11 verse 26. Sabi dyan, people curse those who hold their grain for higher prices, but they bless the one who sells to them in their time of need. Ito, minsan usong-uso sa atin. No? Pag, lalo na pag yung time ba ng yung gawat sa Ilocano, ay itinataas nila yung presyo. And then sometimes kung may bagyo,
wala, mataas na ang presyo. Pero hindi lang sa Pilipinas. Kasi dito rin, di ba? Pag bagyo dito, ang taxi double price. No? Yan. So, minsan ang ginagawa nila, pag mura, sige, yung mga business people. Pag mura, bibili sila ng marami. And then, ibebenta nila pag time na alam nilang konti na lang dahil kikita sila ng malaki. Which is, kung tutuusin natin, it is an example of yan, hoarding food. Yan ang sinasabi sa Proverbs 11 verse 26. Kaya tingnan ninyo, tuloy, sinasabi ng mga tao, gahaman yan. Diba? Pag may alam silang taong ganun ang ginagawa, o kaya yumaman yan dahil gahaman. Ganito ang kanyang ginagawa. So alam ko natin na hindi po ito nakakalugod sa Panginoon. Okay, number 2. Number 2, ito yung tinatawag na greed for real estate. Greed for real estate. Sakit sa pagkakaroon ng ari-arian. And Isaiah 5 verse 8, sabi niya, destruction is certain for you who buy up property so others have no place to live. Your homes are built on great estates so you can be alone in the land. Yan. Yung gahaman sa pagkakaroon ng mga ari-arian. So, kahit sa mga ganitong mga bagay, talagang ipinapakita ng isang tao yung pagiging selfish niya, makasarili, na gusto niya, siya lang. At ito na naman po yung mali sa atin pong mga Filipinos, kahit na magkakapatid, with regard sa lupain, napakaliit na lupain. Diba? Ang nagiging sitwasyon ay nag-aagawaan. Minsan kung sino yung may pera, mas malaki yung bahay, mas malaki din yung lupain niya. Kaya tuloy, nag-aaway-away. Kung just in case, yung mga magkakapatid okay lang sa kanila, ang problema pagdating sa kanilang mga anak. Diba? Ayan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi pag once na po na nandun yung selfishness, yung pagiging makasarili, kahit na magandang relasyon, ito po ay nasisira because of being selfish. Kaya even in the Word of God, tinuturuan tayo. Kasi meron example, no? Meron kasi doon sa amin, ayan nga, nagkaroon sila ng mga lupain na ibinigay. So, and each one, meron siyang 3 hectares. Ngayon, yung father, meron siyang 3 hectares. Yung anak niya, nakakuha din ng 3 hectares. So, ang gagawin sana ng father, hahatiin na lang doon sa mga anak. Pero itong anak niya na meron ng 3 hectares, ang gusto pa niya, makihati. Yes, okay. So, sabi lang, grabe. So, lumabas yung pagkagahaman. No? Nung dumating yung ayaw niyang magpalugi, dahil ang sabi niya, anak ako, dapat pantay-pantay. Pero in that situation, meron ka na nga, di ba? Kung 10 magkakapatid yun, imbis na para sa siyam na lang, makikihati ka pa, samantalang ikaw solo muna. So sabi ko, ibang klase. So dito minsan makikita natin kung gaano po yung ugali ng isang tao with regards na pag ang pinag-uusapan ay ari-arian. Kaya kayo mga kapatid, kung may konting lupa inyong magulang, at alam ninyo may mga kapatid kayong mas mahirap pa kaysa sa inyo, you just give it. Huwag na kayo makihati, isn't it? Hayaan na ninyo. Kasi minsan, napakaliit na nga, nakikipag-away ka pa. Kung tutusin, pinagpala ka na nga ng Panginoon, so ibigay mo na lang doon sa mas nangangailangan. Minsan din, okay lang sa magkakapatid, sabi ko nga, ang nagkakaroon ng problema pagdating sa mga anak. So, selfishness. Number 3. Number 3, ito yung tinatawag na total disregard of the rights of others. Total disregard of the rights of others. Yung bang ibig sabihin parang yung isang tao ay gusto mo na yung nagiging diktador ka, di ba? Nasa isang tao,
tinatanggalan mo siya ng karapatan. Yan. Sa madaling salita in Tagalog, tinatanggalan mo ng karapatan ng isang tao, which is napakahirap. Total disregard of the right of others. Kaya, this is another form of selfishness na tinatawag, mga kapatid. And Ezekiel 31 ba ito? 34 verse 18. Okay. Sabi niya, is it not enough for you to keep the best of the pastures for yourselves? Must you also trample down the rest? Is it not enough for you to take the best water for yourselves? Must you also muddy the rest with your feet? Kung papansinin po ninyo, mga question mark ang sinasabi dyan. Diba? So, meron po dito sa Tagalog version. Basahin ko. And Ezekiel 34 verse 18. Sabi rito sa Tagalog version, hindi kayo nagkakasya sa paninginain. Sinisira ninyo ang di nyo maubos. Bakit hindi na lang kayo uminom hanggang ibig ninyo? Bakit kinakalambog pa ninyo ang tubig na natitira? Yung bang parang wala silang pakialam. No, kung sa Ilocano sana ito, no, kung may inihain na pagkain, no, sige lang, basta kuha ka lang ng kuha, siguro hindi ka pa gumagamit ng serving spoon. No? Yan ang ibig sabihin sa Tagalog, kasi sabi niya dito, no, hindi kayo nagkakasya sa paninginain, sinisira ninyo ang di nyo maubos. Must you also trample down the rest? Kaya this is another form of selfishness, na talagang ang iniintindi mo lang ay yung sarili mo. Basta okay lang sa'yo, no, wala kang pakialam sa iba. Sa inyo na yung tira. Kahit na tira-tira ko, bahala na kayo. Kaya napakahirap po, mga kapatid. Hosea 10 verse 1. Another. Sabi diyan sa Hosea 10 verse 1. How prosperous Israel is, a luxuriant vine loaded with fruit. But the more wealth the people got, the more they poured it on the altars of their foreign gods. The richer the harvest they brought in, the more beautiful the statues and idols they built. Kaya dito makikita natin na habang pinagpapalad daw ang mga Israelites na ito, the more naman na sila ay sumasamba, nagkakaroon ng iba't ibang Diyos. So, this is also another form of selfishness na ginagawa po ng tao. Sabi nito sa Tagalog version, ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. That is another form of selfishness. Imbis na magpasalamat sila sa Panginoon kasi nga pinagpapala ang kanilang buhay, pero ang nangyayari is that lalo silang nagiging selfish. So, yan ang nangyayari. Habakkuk chapter 2 verse 6. Sabi ulit sa Habakkuk chapter 2 verse 6. But the time is coming when all their captives will taunt them, saying, you thieves, at last justice has caught up with you. Now you will get what you deserve for your oppression and extortion. Oppression and extortion is another form of being selfishness. So sa Tagalog version, darating ang araw na silang nasakop ay lalaban sa Kanya. At siya'y lilibakin at uuyamin. Sasabihin nila, kawawa ka, ikaw na nagpapayaman sa pagpapautang sa iba sa pamamagitan ng mga prenda at malalaking patubo. Prenda means yung sanla, nagsasanla, di ba? That is oppression and extortion. Sanla, nagpapatubo ng malaki. Para gustong yumaman. Sana po wala nang mananampalataya dito nagpapa-interest kayo ng malaki.
unless na talagang meron kayong business permit, no? Na kayo ay financing agency na mayroong business permit. Pero kung hindi, yan, huwag po tayong magpatubo. Kung gusto nating tumulong, sige. Kung may sapat tayong pera, magpahiram tayo, no? Kung at the end, at gusto nilang magbigay, pwede namang tanggapin, at least hindi interest. Nasa tao na yon. Pero, no, na dagdagan or magbigay siya ng konsuelo, nasa kanya na. Pero kung wala siyang ibabalik, at least nakatulong ka. Yun po yung mahalaga doon. No? Kaysa yung uutang sila ng 10%, lalo lamang po na maghihirap ang tao. Kaya kung pamilya natin, mga kapatid, lalo na pag mga relatives, huwag naman po ninyong katubuan na. No? Lalo na pag alam ninyong okay naman kayo, umaangat naman kayo kahit papaano. No? Kung humiram sila ng pangpunan, di pahiramin. No? No? Pahiramin sila. And then, pag nagbayad, isauli lang yung puhunan. Pero pag mahirap, pag patipunan hindi sinuli, huwag mo nang pahiramin sa susunod. No? At least, you've done your part, di ba? O, hindi mo na nga pinatubuan, hindi pa nila binayaran yung puhunan, pasensya na lang sila. At least tinulungan mo na. Magkaroon din naman tayo ng wisdom. Hindi yung palagi na lang na, di ba, paghihiram tayo sa kanya, okay lang kahit na hindi natin bayaran. Kasi may mga mapagsamantala. Kaya have wisdom naman. Ang pinag-uusapan natin dito, no, kung ayan, gusto nating tumulong sa kanila at meron tayo, just give our help. Pero magkaroon tayo ng wisdom and knowledge. Number 4. Number 4 po na forms of selfishness is that neglect of the needy and suffering. Pag nanineglect natin, hindi natin tinutulungan ang mga nangangailangan, this is another form of selfishness. Kaya di ba yung sabi natin kanina, na tingnan din natin not only our own interest, but also the interest of others. And Matthew 25 verse 43, sabi diyan, I was a stranger and you didn't invite me into your home. I was naked and you gave me no clothing. I was sick and in prison and you didn't visit me. This is an example na makikita po natin na it is kind of selfishness. Palibhasa, hindi natin kakilala yung isang tao, wala na, hindi na natin tinutulungan. So, ayan, sisingilin tayo pagdating ng panahon. Kaya maganda po yung ginagawa natin, kung sino yung nangangailangan ng tulong, just give help. Kasi ang isang tao na tinutulungan natin, hindi man natin makita na sinusuklian tayo, you know, God is the one who magbibigay sa atin ng rewards, isn't it? Lalo na yung mga taong hindi natin, yung bang hindi natin kakilala at natulungan mo sila. Alam po ninyo, ang Panginoon po ang magbabalik ng reward. Kaya pag nangangailangan ng tulong at may kaya tayong itulong, just help. Kaya kahit na hindi natin kilala, minsan pag sinabi na, ay may time ba kayo, pwede bang mabisita sa puntahan sa hospital, praise the Lord. Kaya this afternoon, babalikan namin yung binisita namin in Queen Mary. Kasi the first time na binisita namin is talagang pumutok yung ugat sa kanyang ulo. Tamang-tama on time na pagdating niya sa ospital doon pumutok. Kaya sinergery kaagad. Talaga dito binuksan yung kanyang utak. No? And then another surgery na naman kasi nga yun ang mahirap pag high blood. No? Pag may ugat na puputok doon sa ulo, kinakailangan maoperahan niya. Otherwise, no, magiging coma ka. So, during that time, talagang yung itsura niya, ang daming machine sa kanyang sarili. At saka, yung parang hindi mo maaninag kung ano yung kanyang mukha. Kasi nga iba,
parang lumubo yung kanyang mukha, pati yung kanyang katawan. No? Hindi mo ma-describe kung ano yung kanyang itsura. Kaya this afternoon kasi nga okay naman daw siya, nalipat na dito sa Tongwa. So we're going to visit. At siguro makikita na kung ano yung klase ng mukha na yun. Kasi noon talagang hindi mo maaninag na yun yung kanyang mukha. Kasi ibang klase. Pati yung kanyang mata, yung bang parang bumukol siya lahat-lahat. At medyo, hindi pa naman siya masyadong may edad, mga 40-something. So yun yung mahirap. Buti ka mo noon daw, sabi niya na nagsusuka at masakit yung ulo, dinala na kaagad sa ospital. Pagdating doon, no, habang ini-x-ray, tamang-tamang ini-x-ray, pumutok yung pon. Kaya sa operating room kaagad. At least naagapan. Pero kung hindi yung naagapan, a minute lamang, dead on arrival. So ganun yung nangyayari. Kaya kayo kung may maintenance kayo, lalo pag high blood, kaya may maintenance na, di ba? Huwag kayong maging doktor ng sarili ninyo. Kasi mas magaling po ang mga doktor, just trust them. Kung ano yung mga ibinibigay ko nila sa atin. Okay. So, sabi dyan, no, pag kailangan ng tulong, tulungan natin. Kasi even in the Word of God, sabi, I was sick and in prison and you didn't visit me. Kaya kung may mga nangangailangan ko ng tulong, we just go. Okay, number 5. Number 5 is heartless indifference towards sinners. Anong ibig sabihin nito? Yun bang pag yung isang tao ay alam natin may ginagawa siyang tama, and then parang nandidiri tayo o parang kinukutya natin na sinasabi natin, oh, ikaw talaga, makasalanan ka. No? Wala kang kwentang tao. Yung bang parang we are ignoring them. Kung tutuusin, no one is righteous, no not one, isn't it? Okay? And Matthew 27 verses 3 to 4. This is an example. Although makikita po natin sa kwentong ito na si Judas, no? Kasi sabi diyan, when Judas, who had betrayed him, realized that Jesus had been condemned to die, he was filled with remorse. Parang nagsisisi, nalungkot siya. Remorse, nagsisisi. So he took the 30 pieces of silver back to the leading priest and other leaders. Kasi di ba binayaran siya para pagkanulo niya ang Panginoon? And verse 4, sabi diyan, I have sinned, he declared, for I have betrayed an innocent man. Then, sabi sa kanya, what do we care? They retorted, that's your problem. Kaya tuloy, ang next verse nito, nagbigti siya. So there is a lesson also na kung ang isang tao ay alam natin na gumagawa ng hindi tama, no? Mahirap pa rin sabihin natin, oh, ikaw talaga makasalanan kang tao kung ano-ano na yung pinagsasabi natin. Lalo na pala pag in herself ay nare-realize niya na hindi maganda yung kanyang ginagawa, baka maging dahilan pa. Yung bang magkakaroon siya ng self-pity, magiging dahilan na ako talaga ganito, makasalanan ganito. Ayan. Anong magiging outcome? So, sabi natin kanina, that is one way of being selfishness, mga kapatid. Yung heartless indifference towards sinners. Kaya pag meron tayong kakilala na alam nating mali yung kanilang mga ginagawa, andun po sana yung puso natin na is better na ipag-pray na sana mabago sila, gumawa ng kaparaanan ang Panginoon, that they will realize their sins. Makita nila yung kanilang pagkakamali kaysa yung kinukondemn natin. So, do not condemn those na nagkakasala. Because that is another form of selfishness. Tingnan po natin, mayroong mga example in the Bibles na talagang makikita natin na sa buhay nila, no, nagkaroon sila ng, there are selfish in their life, mga kapatid. Another example po natin is that si Cain. Examples natin, number 1 is
Cain's cold-blooded words concerning Abel. Ito yung kwento ni Cain at Abel. In Genesis 4 verse 9, sabi diyan, this is an example of selfishness na makikita natin in the Word of God. Afterward, the Lord asked Cain, where is your brother? Where is Abel? I don't know. Cain retorted, am I supposed to keep track of him wherever he goes? O, tingnan ninyo yung sagot. Kaya ingat kayo, minsan, sinasabi natin ito, pag may nagtatanong, I am my brother's keeper. Hello? Diba? Minsan may nagtatanong, hindi ko alam, bakit? Inaalagaan ko ba siya? Bakit nakita ko ba siya? Ayan, magiging Cain tayo mga kapatid. Pag ganun yung sagot natin, nagiging selfish pala tayo doon. No? Na ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? O, sino sa inyo ang sumasagot ng ganito? Pag tinatanong, oy, kumusta na? Asa na si sister ganito? Bakit? I am my brother's keeper? Sometimes. Oh, kaya this is an example of selfishness. No? Kasi maalala ko tuloy, no, noong sa Tagalog kasi, noong leader pa ako ng Tagalog, meron kasing kapatid na alam ko naman na malapit sa kanya, they are friends. So, dahil hindi ko nakita na kasama niya, tinanong ko, uy, asan si sister na ganito? Ay, sinagot pa naman sa akin, why? I am my brother's keeper. Ganyan ang sagot niya. Kaya hindi ko yan makalimutan ng sinagot niya. Which is very wrong, mga kapatid. Huwag nating sasabihin doon. Kasi parang sinasabi mo kasi na wala akong pakialam sa kanya. Huwag mo siyang tanungin sa akin dahil hindi ko alam at wala akong pakialam sa kanya. Kaya, ingat tayo. Another is in Exodus 2 verse 17. Exodus 2 verse 17, sabi diyan, but other shepherds would often come and chase the girls and their flocks away. This time, however, Moses came to their aid, rescuing the girls from the shepherds. Then he helped them draw water for their flocks. Ito naman, tinulungan niya. Actually, this is the story of Moses together with yung anak ni Jethro, right? Ito yung kwento na meron siyang, itong story na ito, meron naman siyang pakialam. Meron siyang pakialam dito. Kasi concerned siya. Pero yung mga shepherds, wala silang pakialam, kundi pinalayas, no? Sabi diyan, and chase the girls and their flocks away. Pero si Moses, meron siyang pakialam dahil tumulong siya. Numbers 20 verses 17 to 21. Sabi ulit yan sa Numbers 20 verses 17 to 21. Ito naman yung kwento po ng mga Israelites with regards sa mga Edomites. Please let us pass through your country. We will be careful not to go through your fields and vineyards. We won't even drink water from your wells. We will stay on the king's road and never leave it until we have crossed the opposite border. Yung bang makikidaan lang sa kanilang lugar. Next verse. And then sabi diyan, but the king of Edom said, stay out of my land or I will beat you with an army. Verse 19. The Israelites answered, we will stay on the main road. If any of our livestock drinks your water, we will pay for it. We only want to pass through your country and nothing else. Verse 20. But the king of Edom replied, stay out. You may not pass through our land. With that, he mobilized his army and marched out to meet them with an imposing force. And verse 21, because Edom refused to allow Israel to pass through their country, Israel was forced to turn around. Kaya ang nangyari, nung sila ay nanalo, binalikan nila ang mga Edom at, ayan, Edom was destroyed. Kasi nga nakikiusap sila.
pero ayaw nila. So that is kind of selflessness. Kaya kung may nakikipag-usap sa atin at kung sabi nga natin, kung kaya natin, why not? Maano lang ba naman? Yun ba, pinapakiusapan ka na nga, nagmamakaawang isang tao, pero still pa rin, namanhid ka, matigas ang puso mo, o sandali. That is another form of selflessness, mga kapatid. Okay. Another example natin, number 2. Nabal refuses food to David. This is another example of selfishness. And 1 Samuel 25, verses 10 to 11. Yan, sabi ni Nabal, "Who is this fellow David?" Nabal is near. "Who does this son of Jesse think he is? There are lots of servants these days who run away from their masters." Pero ang hindi alam ni Nabal, si David together with those armies with him, no, mga army ni David, talagang inaalagaan nila, tinitingnan nila yung mga flocks ni Nabal. Pero ito po yung naging sagot po ni Nabal, no, noong nangangailangan ng tulong si David. And then sabi diyan, verse 11, "Should I take my bread and water and the meat I've slaughtered for my shearers and give it to a band of outlaws who come from who knows where?" Kaya tuloy, ano ang nangyari kay Nabal? You know the story of Nabal? Diba? Siya ay hindi na kinakailangan na patayin siya ni David, kundi na high blood. Diba? Na high blood. At namatay ng di oras si Nabal. Kaya makikita natin na sometimes there are consequences. Pag talagang sumusobra na ang isang tao, no, nagiging palalo ng isang tao, nagiging makasarili ng isang tao, no, maaaring mawalan siya ng buhay, katulad ni Nabal, because of that. Okay, number 3. Another example is James and John seek the best place. Ito rin, selfishness din dito. Yun bang gusto mo yung ikaw yung number 1, ikaw yung mas mataas? Yan. This is another example of being selfish. And Mark 10 verse 37, sabi dyan, "In your glorious kingdom, we want to sit in places of honor next to you," they said. "One at your right and the other at your left." Grabe din naman ito, ano? Na yun bang kung tutuusin is talagang makapal na yung mukha dahil sila na mismo yung nag-offer na ganun yung magiging sitwasyon pagdating ng panahon. So this is an example of being selfish, mga kapatid, no? Na itinataas mo ang sarili mo. Diba sabi natin kanina, consider others better than yourself. So ito, gusto niya sila yung maging mas mataas, no? Seated at the right and at the left of our Lord Jesus Christ. Sila ang namili kung anong pwesto sila. This is an example of selfishness. And number 4 is that ignoring the need of others. And Luke 10:31 to 32. "By chance, a Jewish priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by." Verse 32. "A temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side." So dito makikita po natin yung pagiging selfish nila. Nakita nila na nangailangan ng tulong, pero anong kanilang ginawa? They go to the other way. Kaya tingnan natin, baka meron tayong nakikita na nangangailangan ng tulong, ay mag-iiba ka. Naku, yan. Wala nang ginawa yan, kundi patulong-patulong. Mag-iiba ka na. Tingnan ko natin. Okay? Sabi nga natin kanina, of course, alam mo naman, kung palaging ganun yung kanyang ginagawa, magkaroon tayo ng wisdom in marriage. No? Alamin natin kung talagang kailangan niya ang tulong.
Anyway, we have discerning of the Spirit, isn't it? The gift of the Holy Spirit, it will manifest kung kailangan natin sa sitwasyon na yan. The gift of the Holy Spirit is there. So, makikita po natin dito na selfish po sila dahil inignore nila yung nangangailangan ng tulong. Philippians 2 verse 21. Sabi niya ulit yan. All the others care only for themselves and not for what matters to Jesus Christ. Kaya ingat tayo. Baka, ayan, ang gusto lang natin, we are only caring for ourselves. Not sa mga bagay-bagay na nakakalugod sa Panginoon or para sa Panginoon. Be careful mga kapatid. James 2 verse 16. Sabi niya ulit dyan. And you say, well, goodbye and God bless you. Ay, mahilig tayo dito isang Yes. Actually, no, bawat isa sa atin dito, no one is exempted na napakahilig natin. Alam na ng natin na may kailangan. Ito, yung palagi namin sinasabi, well, goodbye and God bless you. No? God will provide. Stay warm and eat well. But then, you don't give that person any food or clothing. What good does that do? Oo nga naman, di ba? Wow. Kung may lalapit sa atin, ay sister, kailangan ko ng 100. Wala kang 100, ang meron sa'yo $10. E di iabot mo yung $10 and then, sister, God bless you, God will provide. At least meron kang naiambag. Parang yun ba yung ibig sabihin dito? Na kung meron ka, why not? Huwag lang sasabihin mo, God bless you. Kasi mahilig tayo dito eh. No? Pag alam natin nangangailangan, wala tayong ginagawa, kundi God bless you. Eh maano ba naman yung konti na maiambag mo or magawa mo? No? Yan. Kung gutom siya, oy may biscuit ako dito, o kainin mo. Eh sabit, hindi yung, ay, di ba, no? After service, magkakapit tayo. Eh, gutom na nga eh. Hello? Di ba minsan, parang kulang ba tayo sa... Yun bang, yung time nga na kailangan, hindi natin maibigay in that, kundi ipinapagliban pa natin. Diba? Yun din ang sabi sa salita ng Panginoon. Kung meron kang magagawa ngayon, meron kang maitutulong ngayon, gawin mo. Kaya nga lumapit sa'yo dahil ngayon niya kailangan, hindi bukas, at hindi sa susunod na araw. Kundi mahilig tayo, maaari sigurong bukas, okay na. Hindi nga bukas, ngayon nga. Simple minsan, but we neglect it. Nakakalimutan natin. Kaya yan, tingnan natin. Hindi lang pala sasabihin natin na God bless you, lalo na pag alam natin na mayroon siyang pangangailangan. Ang nais ng Panginoon is that ano ba yung pwede nating magawa or maitulong in that situation. Kahit na konting ambag, yun pala ang nais ni Lord, saka natin sabihin na God bless you and God will provide. Okay? Ang antidote po ng being selfish, no, ay ang word na love, pagmamahal. In our conclusion, in 1 Corinthians 13, verses 4 to 7, ito po yung magiging conclusion natin mga kapatid. No? Foolishness ba? Yung inilagay ko doon. Foolishness or selfishness is love. Kasi kung selfish ka, nagiging foolish ka. So ito po yung antidote ng being selfish mga kapatid, the word love. Kasi tingnan po ninyo, what is the meaning of love? It is in 1 Corinthians 13. No? Sinasabihan po tayo dyan. Sabi yan sa verse 4, love is patient and kind. Mapagpasensya, maging mabait. Love is not jealous.
or boastful, or proud. Hindi mayabang, hindi makasarili, boastful, or rude. Love does not demand its own way. Love is not irritable. O, yung madaling mairita dyan. Kunting bagay lamang minsan yung naririnig. Nung naiirita ka na, nakaka-blood ka na. Oops, sandali. Yan. So love is not irritable. And it keeps no record of when it has been wrong. Kaya kung may nagkamali sa atin at pinatawad natin, huwag na nating bibilangin yung kanyang kamalian. Kasi minsan tayong mga tao, yan, ikaw palagi na lang na ganyan ginagawa mo, ay nagbibilang na tayo. Alam mo kung ano yung ginawa niya nung una, nung pangalawa, nung pangatlo, ngayon pang-apat mo na yan. So totoo bang na-forgive natin or hindi? Kasi nagbibilang tayo ng kamalian. Ang tunay na pagmamahal, sabi diyan, no, hindi tayo nagbibilang, no record of when it has been wrong. Pero hindi maalis minsan sa ating mga tao. No? Pag naalala mo yung isang tao, kung bakit na naman ang ugali ng tao, kung ano yung ginawang hindi tama ng isang tao, yun yung naiisip, yun ba yung parang nag-reminder sa isip ng isang tao. Na hindi niya makalimutan yung maling ginawa. Pero yung tamang ginawa, madaling makalimutan. Napansin mo rin mo? Yes. Diba? Na kung tutuusin, marami naman siyang ginawang tama, pero nang dahil lamang sa nakagawa ng isang mali, lahat na ng nagawang tama ay nawala na, nabura na. So ito ang mali minsan sa ating mga tao. No? Nasa isang kamalian, no? Nasira na, nawala na. Na kung tutuusin, marami namang ginawang tama, mabuti, pero sa isang mali, di ba ganun yung mga amo? Pag once na nasira na yung kanilang tiwala sa'yo, dahil may nagawa kang pagkakamali, isang pagkakamali lamang, wala na. Nakalimutan na nila yung sakripisyo, yung mga ginawang maganda, nakalimutan na nila. So, hindi yung tunay na pagmamahal. Next verse, please. It is never glad about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Kaya tingnan natin na kung minsan, no, pag medyo, lalo na pag hindi natin gusto yung isang tao, at iba na ang nangyayari sa buti nga sa kanya. Sandali, hindi po bagay sa atin na ganun yung attitudes natin. Pag nakikita natin na parang mali yung nangyayari sa kanyang buhay, no? May mga testing, may mga trials, huwag na nating dagdagan. Kasabihin natin, buti nga sa kanya kasi ang tigas-tigas ng ulo niya. Remember, there is no condemnation dapat mga kapatid. Who we are to judge others. Wala po tayong karapatan na mag-judge sa ating kapwa. Si Lord lamang po, no, ang nakakaalam. Kaya tingnan natin. Kasi minsan, akala mo kasi kung sino ka kaya mabuti. Para maranasan mo naman. Hindi po sana ganun yung mga words na lumalabas po sa ating mga umaga. Pag nakikita natin na kahit na ganun sila, dumating man po yung mga testing trials sa buhay nila, huwag po sana nating sasabihin dyan, kung ano Ilocano, igaganas tayo mo, kundi still pa rin po na yung attitude po natin, it should be the attitude of Christ. Next verse. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. And remember, ang pagmamahal po, we know that love covers the multitude of sin. Kaya paghariin po natin ang pagmamahal, punuin po natin ang pagmamahal sa puso natin. Dahil kung merong pagmamahal po sa buhay natin, may pagmamahal sa puso natin,
dumating man yung time na parang nag-iiba yung attitude, characters natin, pero madali lamang pong maagapan. No? Kasi yung pagmamahal na nandun sa puso natin, yun yung magiging susi para mapagtagumpayanan po natin kung dumarating yung time na nag-iiba na yung ugali natin, nagiging selfish na tayo, nagiging envious na tayo, nagiging jealousy na tayo. No? Kaya napakahalaga po ng pagmamahal. Okay? Love covers the multitude of sin. Kaya purihin ang Panginoon because this afternoon, ang nais ng Panginoon, hindi lamang po sarili natin, no, huwag tayo maging makasarili, but even consider also the interest of others. Na meron po tayong pakialam sa ating kapwa. Amen? Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po, Panginoon, ang nais mo, Lord God, ay maging kalugod-lugod po kami sa iyo, God. Especially po yung ugaling pagiging selfish, Lord, na hindi po ito nakakalugod sa iyo. At alam po namin, O God, na kung minsan nagiging selfish po kami, O God, na sarili lamang po namin ang aming iniintindi, which is very wrong, O God. At alam po namin, O God, na sa pagiging selfish po namin, Lord, kami po ay nagkakasala sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, for reminding us, Lord, na hindi lamang po sarili namin, but even the interest of others, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, para palagi po namin mai-apply ang mga salita mo, O God, na amin nga po napapakinggan. At higit sa lahat, Lord, punuin mo po ng pagmamahal ang aming mga puso. Dahil tunay po na kung tunay na may pagmamahal na naghahari sa buhay namin, sa puso namin, O God, ang mga ugaling hindi karapat-dapat, Lord, ito po, Panginoon, ay matatakpan sa pamamagitan ng pagmamahal. Kaya, Panginoon, hayaan mo nga po, God, na ang puso ng bawat isa ay mapuno ng pagmamahal na galing sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating Diyos.